Magandang araw Pilipinas, narito nating update sa panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Bagyong Quiapo, posibleng pumasok na ng par ngayong araw. Signal number 2, posibleng itaas sa ilang lugar. Pag-usapan natin ang dalang lakas nito at mga lugar na makakaranas ng malalakas na ulan, hangin, dulot ng bagyo at mga lugar na maaring daanan nito at landfall scenario sa darating na weekend. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe. Salamat po sa inyong suporta. Mga kababayan, patuloy nating binabantayan ang low pressure area o Invest 92W na nasa silangan ng Eastern Visayas. Batay sa pinakahuling pagsusuri, nasa favorable condition na ang sistema upang lalo pang lumakas sa mga susunod na araw. Ayon sa Joint Typhoon Warning Center o JTWC, ang Invest 92W ay may maximum sustained wind na 25 hanggang 35 kilometers bawat oras at tinatayang 1,008 hectopascal ang central pressure nito. Sa satellite imagery, makikita ang malawak na cyclone circulation na may patuloy na pagbuo ng mga thunderstorm sa paligid ng sentro. Mas mahalaga rito, ipinapakita rin ng pagsusuri na ang sistema ay nasa kapaligiran ng may mainit na temperatura na dagat na umaabot sa 29 hanggang 30 degrees Celsius. Mahina lamang ang vertical wind shear na nasa 5 hanggang 10 knots at may magandang upper level outflow. Ang kombinasyon na ito ay karaniwang nagiging dahilan upang mas maging organisado at lumakas ang isang low pressure area. Batay sa karamihan ng forecast model, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos nito pakanluran hanggang kanlurang hilagang kanluran patungo sa direksyon ng Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast at tuloy ang maging isang tropical cyclone bago o pagpasok na ating Philippine Area of Responsibility, ito nga itatawagin nating Bagyong Quiapo, ang ika-11 bagyo ngayong taong 2026 at ika-4 na bagyo naman ngayong buwan ng Hulyo. May posibilidad ding itong lumakas ang Bagyong Quiapo mula sa tropical depression patungong tropical storm at kung mananatiling favorable ang kondisyon ng kapaligiran, maaari pa itong umabot sa severe tropical storm habang nasa Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang tiyak na track, ngunit batay sa mga kasalukuyang projection, may 4 na pangunahing senaryo ang patuloy na binabantayan ngayon ng mga weather agency. Ang unang senaryo ay tatawid ito malapit sa Babuyan Island o kaya naman sa Batanes. Ang ikalawang senaryo naman ay lalapit ito o tatawid sa bandang Cagayan. At ang ikatlong senaryo ay posibleng dumaan ito sa bandang Isabela. At ang ika-4 na senaryo ay kung mas bababa ang magiging track nito, maaari itong lumapit o tumawid sa Aurora na maaari ring magpalawak ng epekto hanggang sa Bicol region. Mga kababayan, habang papalapit ang sistemang ito, inaasahang magiging mas malinaw ang magiging direksyon nito at ang mga lugar na maaring direktang maapektuhan ng Bagyong Quiapo. Kaya kahit hindi patiyak ang magiging landfall nito, maaring maramdaman na ang unang epekto nito ngayong darating na Huwebes kapag nagsimulang hilahin ng sirkulasyon nito ang mas maraming moisture patungo sa silangang bahagi ng bansa. Kaya naman, narito ang posibleng makakaranas ng mga pag-ulan dito sa lugar ng Bicol Region, Eastern Visayas, Eastern Mindanao dahil ito sa trap o buntot ng bagyo na bahagi nito. Pagsapit naman ng Biyernes hanggang weekend, kung lalakas pa ang sistema, maaari nitong palakasin ang southwest monsoon o hangin habagat. Kapag nangyari ito, inaasang lalawak ang mga pag-ulan bandang Western Luzon, Mimaropa, Western Visayas at maging sa Metro Manila. Mahalaga tandaan mga kababayan na mas maraming pagkakataon ang habagat ang nagdudulot ng pinakamalawak na pag-ulan kahit na ang sentro ng bagyo ay nananatiling malayo sa kalupaan. Kaya mga kababayan, sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tropical cyclone wind signal at wala pang kumpirmadong landfall. Ang lahat ng posibleng track at lakas ng sistema ay nakabatay sa kasalukuyang forecast at maaari pang magbago habang lumalakas ang Bagyong Quiapo. Mga kababayan, kung magpapatuloy ang kasalukuyang direksyon at pagpatuloy ang lakas ng binabantayang weather disturbance o Bagyong Quiapo, hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyang forecast scenario, ang extreme northern Luzon, partikular ang Batanes at Babuyan Island, ang may pinakamataas na posibilidad na unang makakaranas ng malalakas na hangin habang papalapit ang bagyo. Kung ito ay tuluyang magiging tropical storm bago ang inaasahang pinakamalapit na paglapit nito sa ating bansa, ngayong darating na Biyernes o Sabado, posible ring makaranas ng tropical cyclone wind signal number 1 at sa ilang lugar ng extreme northern Luzon ay maaring umabot hanggang signal number 2 depende sa magiging lakas, laki at eksaktong tatahaking landas ng bagyo.
Kung ang direksyon at ang track ay bahagyang bumaba naman mga kababayan, patungo sa silangan ng Luzon, hindi rin inaalis ang posibilidad na makapagtaas ng signal number 1 sa ilang bahagi ng Eastern Luzon at maging sa Bicol Region, lalo na kung ang lawak ng malalakas na hangin at habang papalapit ang bagyo sa mga lugar na ito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na tropical cyclone wind signal na inilabas ang Pag-asa sa ngayon. Ang mga ito ay mga posibleng senaryo lamang batay sa kasalukuyang forecast na maaari pang magbago habang papalapit ang bagyo. Bukod sa posibleng epekto na namumuong bagyo, patuloy ring papalakasin ng southwest monsoon o habagat ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ngayon hanggang Huwebes ng hapon, July 23, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan o moderate hanggang heavy rainfall sa lugar ng Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Sa darating naman na Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, July 24, inaasahan naman ang 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa lugar ng Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat. Mga kababayan, sa mga bulubundukin at matataas na lugar, posible pang lumampas sa forecast ang dami ng ulan dahil sa orographic effect nito, kung saan mas napapalakas ang pag-ulan kapag sumasalpok ang malalakas na hangin sa kabundukan. Dagdag pa rito, kung ang isang lugar na nakakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, mas tumataas ang panganib ng flash flood, pag-apaw ng mga ilog at landslide, kahit hindi pa ganoon kalakas ang panibagong buhos ng ulan. Kaya habang wala pang direktang epekto ang posibleng bagyong Quiapo, mahalagang paghandaan na ang maaring pagbabago ng lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Patuloy natin binabantayan ang magiging pag-unlad o paglakas ng bagyong ito at ang posibleng pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang lugar na maaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at hangin habang papalapit ang katapusan ng linggo. Manatiling nakatabay sa mga susunod nating weather updates para sa pinakabagong impormasyon. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kababayan, sa tuwing may bagyo, malalakas na ulan o mga pagsubok sa buhay, natural lamang na makaramdam tayo ng takot at pangamba. Ngunit pinapalalahanan tayo ng Diyos na hindi natin kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Siya ang ating takapagtanggol at lakas. Ang be still ay hindi nangangahulugan wala tayong gagawin. Ibig sabihin nito ay manatiling kalmado, magtiwala sa Diyos at gawin ang ating bahagi ng may pananampalataya. Habang naghahanda tayo para sa anumang darating na panahon, higit sa lahat ay ihanda rin natin ang ating puso sa pagtitiwala sa Kanya. At yan po ating update sa panahon. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi ng papaalala, maghahanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.